Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw para po dito sa minomonitor natin na bagyo na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ay meron ng international name na Jiangmi. At ito nga po ay nasa eastern section ng Eastern Visayas. At ito po ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at makikita nyo naman po mababa naman ang tsansa ng kanyang landfall scenario. At nakakaranas nga po ng mga pag-ulan ang western section ng Mindanao, Visayas, maging sa may parte ng Palawan dahil po yan sa southwesterly wind flow. At yung extension ng kaulapan nitong bagyo ay posibleng nakaka-apekto po yan sa eastern section ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Habang patuloy naman na makakaranas po tayo ng mainit at malinsangang panahon dahil pa rin po sa ating easterlies. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast, bukod nga po dyan kaya bagyong Jiangmi, posible po magkaroon din ng sama ng panahon sa parte ng South China Sea at papasok po yan sa ating Philippine Area of Responsibility dito nga po sa may parte ng West Philippine Sea. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan dahil posible nga po tayong makaranas ng mga pagbaha na naman lalo po pagpasok ng unang linggo ng June. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, May 28, so expected natin na ito po ay nasa pinakaguhit pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng May 28 ng gabi, ay mataas na po ang tsansa niya na papasok na ng ating bansa or May 29 ng umaga. Pagdating naman po ng May 29, expected na natin yan na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin natin yung kanyang sirkulasyon ay halos umaabot nga po yan dito nga po sa may eastern section ng ating bansa. At patuloy nga pong hinahatak niyan yung tinatawag nating southwesterly surface wind flow. Pagdating naman po ng gabi ng May 29, so expected nga po natin ay nasa na po yan, eastern section na ng Bicol region. At pagdating naman po ng May 30, by May 30 ng umaga, ito po ay nasa eastern section na nga po ng Aurora. At kung mapapansin nyo, ang pinaka-possible scenario po niyan, diretso po yan sa parte ng Japan, pero mababa rin naman po ang landfall scenario dahil posibleng sa coastal water po ng Japan yan pumasok. At asahan naman po natin na yung sama ng panahon o low pressure area ay makikita naman na po natin yan dito nga po sa may parte ng South China Sea. Pagdating naman po ng gabi, so expected na po natin nasa eastern section na po yan ng extreme northern Luzon habang mataas na po ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng Palawan at ilang bahagi ng western section ng ating bansa. Pagdating naman po ng May 31, dyan medyo babagal nga po yung pagkilos nitong bagyo at tuloy-tuloy pa rin po makakaranas ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan na minsan-minsan may pagbugso. Itong parte pa rin ng Palawan at western section ng Visayas maging dito po sa Mindoro provinces. At yung diametro naman itong si bagyong Jiangmi bilang isang typhoon, posibleng umabot yung kanyang paghampas ng kanyang hangin sa eastern section ng northern Luzon at ganun din po sa ilang bahagi ng Bicol region. Magiging maalon po dyan pagdaan ni bagyong Jiangmi. By May 31 ng gabi, so asahan na nga po natin medyo lilit yung kanyang diametro. Pero asahan pa rin po natin makakaranas ng pagulan ng Palawan at ilang bahagi ng Bicol region. Pagdating naman po ng June 1, yung low pressure area sa labas ng ating bansa ay nasa
South China Sea pa rin, at habang si Jiangmi ay papalabas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating po ng gabi ng June 1, so expected na nga po natin na nasa pinakaguhit na po yan ng ating PAR, habang yung low pressure area sa dito sa may South China Sea ay nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating nga po ng June 2, possible nga po by June 2 ay pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng June 2 ng gabi, asahan na nga po natin ang masungit na panahon sa buong Luzon, ganoon din po sa may Southern Luzon. At mag-ingat na nga po dahil posible nang makaranas tayo dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating naman po ng June 3, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan ng Palawan at western section ng ating bansa. At pagdating naman po ng gabi, halos sa malaking bahagi na ng ating bansa makakaranas ng pagulan. May mga malalakas na pagulan sa may Mindoro provinces, sa may parte ng Cavite, Batangas, Laguna, including Metro Manila, Bataan, Zambales, ganun din po sa may Ilocos region ay malalakas na pagulan. Pagdating naman po ng June 4, so expected natin tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pagulan ang Central Luzon at ganoon din po ang Metro Manila, kasama rin po ang Palawan at ang Mindoro provinces at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng gabi, mas malalakas pang pag-ulan aasahan po natin, kaya mag-ingat na nga po dahil panigurado po makakaranas po tayo ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. By June 5, tuloy-tuloy nga po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung magiging posibleng senaryo nitong bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe.